Mukhang nagbabangayan at magbabanggaan na talaga ang magpinsan. Not sure if nililinlang lang tayo mga kababayan ha. Pero baka ano to, baka gimmick na naman nila eh. Kasi po, iba ang gustong mangyari ni Tamba at iba rin ang gustong mangyari ni Ngiwi. Pero, okay, hold on ha, may tinitingnan lang Akyas. Okay, pero delikado si Ngiwi pag hindi siya sumunod kay Tamba. Okay, makes sense, right? Total, galing na sa bibig ni Aimee na ang nagpapatakbo ng Pilipinas ngayon ay hindi ang Marcos o ang kapatid niya na Papit, kundi ang Araneta at Romualdez. Ibinoto ba ng taong bayan yung dalawang yawa na yan? Oh, bakit sila ang nagpapatakbo ng Pilipinas? Hindi ba dapat sipain yung Papit? Total, wala ka namang kwenta eh. Ha? Front ka lang naman, eh di lumayas ka dyan. Total, Diyos ko, tinatago-tago nyo pa eh. Si ano na, si Ahas na ang paupuin nyo sa trono. Kaya mag-agawan sila sa trono nung Budoy. Alam nyo, si Tamba, pag nagsasalita, para siyang Budoy. Bulol siya, no? Hindi siya well-versed sa Tagalog, pero wala naman siyang puntong Bisaya, kahit taga-Leyte siya. Ay laking tate nga raw yan, laking US, doon din nag-aral. Pero, kapag nag-i-English din naman, although yes, mas okay ang kanyang English communication skills kesa sa Tagalog, pero ano eh, kinakain niya yung ibang mga words pag nagsasalita. May pagka-special, kulang na lang maglawayan din eh, para talagang budoy na budoy ang datingan ng anima. So, iba ang gustong mangyari ni Tamba sa gustong mangyari ni Ngiwi. Ito po yung statement ni Ngiwi, I think kanina or kahapon, kahapon. Well, kahapon, kung dyan sa Pilipinas. Ito po. So ano to, natatakot na si Marcos Jr. dahil sa may mga nanalo pa ring kandidato si VP Sara or mga Duterte-aligned candidates. Ang gusto ko kasing mangyari mga kababayan ni Ngiwi Jr. dati ay 12-0. Ibig sabihin, yung 12 niyang senatorial candidates ang mananalo lahat at masi-zero si VP Sara. Kung na-zero si VP Sara mga kababayan or na-zero yung Duterte, walang lumusot sa Duterte, impeach siya. Eh may nakalusot na 3. At ang sinasabi nga nila 5 talaga, really. 3 lang po. Sa Duterte, 3 lang ang nanalo. Kaya po shout out ulit ha sa mga supporters ng Duterte na natalo. 7 yan sila. At sana po makarating din sa mga natalong Duterte candidates ang ating message na magsampa kayo ng kaso, magpa-recount kayo, i-push nyo yung, I think pinupush to ng legal team ni Pastor Quiboloy, i-push nyo yung manual recount. Hindi natin dapat tanggapin ito. Hindi porke may 3 nakalusot sa Duterte ay kampante na tayo. Hindi pwede. Hindi ako naniniwala na 3 lang mga kababayan. Baka nga mamaya lahat pala yan lumusot eh. May mga dagdag bawas, di ba? May mga inalis sa boto ni Senator Bongo, may mga duplicate na mga balota, even yung mga nag-observe ng mga mga taga Europe, napansin nila na hindi maayos ang sistema ng election ng A12. So hindi dapat tumigil ang Duterte sana po wag nilang tanggapin ang kanilang pagkatalo. Masarap at masarap ba? Well, katanggap-tanggap kung hindi man masarap. Katanggap-tanggap na matalo ka kung talagang malinis ang bilangan. Mga kababayan, malinis ba yan? Gaano karami ang naparusahan sa vote buying? Maraming namili, bumabaha ng pera. May nakarang nga na pera, kaya siguro natalo yung wakwak. 'Di ba? Parang katanggap-tanggap na matalo ka kung talagang hindi ka ginusto ng taong bayan. Imposible 'to mga kababayan na ang daing maka-Duterte pero laglag ang 7. Well, ngayon na may kahit papaano may nakapasok, sabi nga yung si Villar at saka si Camille Villar at saka si Aimee ay kahit papaano siguro mahiya naman yung dalawa na boboto ng yes sa impeachment ni VP Sara, di ba? So dahil daw nga siguro may 5 namang nakapasok sa sinuportahan ni VP Sara, nabahag ang buntot ni Ngiwi.
Oh, so ang statement po ay Marcos not pushing for Sara Duterte's impeachment trial in Senate, sabi ng palasyo. Sabi to ni ano ni Auntie Claire nyo na butangera. Mga kababayan, siya ang isa sa purveyor ng fake news. Silang mag-amo, si Ngiwi at saka si Auntie Claire. Si Ngiwi, sabi niya, walang baril yung mga pumasok sa KOJC. Diyos ko po, bagong gising ba ang poke ng... Bagong gising ba siya? Hindi niya nakita yung mga video, mga pictures ng mga pumasok sa KOJC, may mga baril, may nagpaputok ng, may nagpasabong ng tear gas doon, may namatay. Sintabi, nawawala. Kaya ayoko magturo, mga kababayan, mawawala. Magva-violate ko yung code of ethics ng mga teachers. Kasi syempre, hindi ko pwedeng gawin yung mga pagmumura. Mild pa nga ako eh. 'Di ba? Hindi ko pwedeng gawin yan kapag ako'y nagtuturo, no? Well, anyway, outside the classroom naman, okay lang. Pero syempre, pagkaharap ang estudyante, bawal talaga yan. Malalabag mo yung code of conduct and ethical standards ng mga guro. Okay. Sabi lang, mga kababayan, naniniwala kayo? Naniniwala kayo na hindi ipupush ni Ngiwi Jr. ang impeachment ni VP Sara? Sa 10 sinabi ng isang yan, 11 ang kasinungalingan. Anong sabi niya? Ni-request lang naman daw ng Interpol na dakpin si PRRD, nakipag-cooperate lang daw, sumunod lang daw si Ngiwi Jr. sa Interpol. So, ibig mong sabihin, hindi tayo sovereign country? Ngiwi? Ibig mong sabihin, sunod-sunuran tayo sa mga banyaga? Bakit? State ba tayo ng US or ng Europe? Bakit ka sumunod sa Interpol? Presidente ka pa. Magmamatigas ka. 'Di ba? Dapat sasabihin mo, walang pwedeng magmando sa akin, walang pwedeng makialam sa atin, sa kalakaran sa Pilipinas, lalong-lalo na ang mga foreigners. Bawal nga po ang mga foreigners na mangampanya for elections eh. O hindi pwede makialam ang mga foreigners sa election sa Pilipinas. Even sa mga rally. Uy nga pala mga kababayan, nung nag-EDSA kami, alam niyo nakaka-amaze talaga. Although hindi sila nag-participate sa paghawak ng mga banners, ng mga tarpaulin, pero may mga foreigners po nung kami ay bumaba in EDSA. Siguro they were just observing, di ba? Tinitingnan nila kung lalaki yung crowd, kung magiging international news. Baka mamaya foreign media yung mga yun. Nakita namin. Shoutout sa EDSA Friday group. Nakita namin may mga foreigners. Nakaupo lang sila sa Robinsons. And yeah, dun sa mga parang mga plant boxes, nag-observe lang. Hindi sila as in yung sumasama sa crowd, pero nanonood sila. Amazed na amazed sila sa pagtitipon namin in EDSA. Kailan kaya ulit, no? Ang tanong ko sa inyo, hindi ba dapat in EDSA na itong ngiwi na ito? Mambubudol eh. Kailan i-EDSA ito? Ha? Kasi pag nagtipon-tipon tayo, hinahakot nila papuntang liwasan ng tao sa rally natin eh. Kakakalibad-bad. Diba? Anyway, kaya nabagalata mo kung sino yung totoo sa laban na to eh, no? At kung sino ang traidor. Right? Ay naku, ang daing traidor. So good luck VP Sara, mag-iingat ka. Hindi raw ipupush. Itong Niwi Junior may pagka-traidor din ng statement, hindi raw niya ipupush. Naniniwala kayo dito mga kababayan? Budol to. I don't think so. Or naduduwag na si Niwi Junior kay VP Sara. Kaya sinasabi niya to. 'Di ba? Ang huling statement ni Ngiwi, ang sabi niya naku, hindi na talaga yan mapipigil kasi may impeachment na-impeach na yung Vice President sa lower house. Kung umakyat man yan sa Senate, hindi na yan mapipigil. Ang gagawin ko na lang dyan ay magdesisyon. Right? Para matanggal na si VP Sara sa pwesto. Siyempre, from the lower house na-impeach si VP Sara, akyat sa Senate, akyat yan sa opisina ni Ngiwi para tuluyang matanggal si VP Sara as VP. Oh. Hindi naman namin pinupush. Okay ng ina. Naniniwala pa kayo dito? Oh, eto mga kababayan, posted by Channel 167. Paki-follow po siya sa Facebook at um, subscribe din po, no? Pinipin ko naman yung link ng channel ni Channel 167. So, mag-subscribe po kayo sa kanya ha. Isa po sa mga kasama natin yan sa EDSA. So I find this very relevant and this could prove na nagsisinungaling si Ngiwi. So dito sa
editorial cartoon, some kind of a, yeah, editorial cartooning, na ang nakalagay dito, si Tamba ay buwaya at si Ngiwi ay naglalakad. Ang sabi ng buwaya, I think it represents Tambaluslos. Palitan mo lang ako as speaker, papa-impeach kita, sabi. Si Tamba, nanalo na naman na representative ng kung anong distrito man ng Leyte, right? Tacloban. Walang kalaban. Hindi ko alam kung nag-back out or na-suspend. Siguro kalkalin ko yan para may share ko sa inyo. Wala hindi tumuloy ng laban kay Tamba yung babae na sumama sa amin sa EDSA. So, dahil nga walang lumaban kay Tambi, siya ang panalo. At ngayon ay di ba, siya ay uupo ulit sa kanyang seat sa House of Representatives or congressman siya ulit. So, malamang sa alamang, siya pa rin ang speaker sa 20th Congress. 19th Congress pa lang ngayon, so I think mga June 30 yan, panibagong Congress na. So magbubutuhan or pipili si Ngiwi ng House Speaker, wala siyang choice. Dahil kung hindi niya pipiliin si Tamba, papa-impeach siya. Si Ngiwi pa rin po ang masusunod kung sino ang gusto niyang speaker. May impluwensya si Ngiwi kung magbubutuhan man ang mga kongresista, right? Lalo pat iba ang generosity ni Tamba, although nagkanda talo-talo yung mga taga-Tuwadcom at ang ibang mga politikong nag-impeach kay VP Sara, marami pa rin ang natira. 'Di ba 250 ang bumoto ng yes para ma-impeach si VP Sara, natalo wala pa yatang 50. Lamang pa rin ang makatamba, mga kababayan, at hindi maka-Duterte. So malamang sa alamang si Tamba pa rin ang speaker. Dahil kung papaltan ni Ngiwi yan, Ngiwi, good luck. Pero huyo daw, huyo. Sino ka? Sabi ni Ngiwi. Sa gustong magpa-impeach kay VP Sara, si Ngiwi kumpara kay si Tamba ang gigil kumpara kay Ngiwi. Si Ngiwi wala namang pakils yan, di ba? Tamad naman yan. Baka ang alam lang talaga at gustong gawin yan lagi, mag-concert, mag-party, mag-car racing, manood ng mga Grand Prix, and magpulvoron, di ba? Parang hindi yan yung priority niya, kaya lang, priority yan ni Tamba. At si Tamba at si babaeng ahas ay magkasundo naman. Right? So, paano mangyayari dito mga kababayan? Mauupo si Tambaluslos sa June 30 as House Speaker ulit, and then ipupush niya yung impeachment. Tapos kapag kinontra ni Ngiwi, magpa-file ng impeachment kay Ngiwi ang pinsan. Right? O ang gagawin ni Ngiwi, hindi niya i-appoint as speaker si Tamba para hindi na siya kulitin na i-impeach si VP Sara dahil nanginginig na ang tumbo ngayon ni Ngiwi kay VP Sara. Kasi, kaya kapag naupo si Tamba as speaker at malamang sa alamang magiging speaker yan ulit, mapipilitan talaga si Ngiwi na na i-impeach si VP Sara, right? Hindi niya kaya kontrahin kasi may power si Tamba eh. Mas powerful nga si Tamba kaysa kay Ngiwi eh. Hawak nila ang pera natin eh. Right? Kung gustong gipitin ni Tamba si Ngiwi at bawasan ang confidential funds, kaya ni Tamba. Kung gusto niyang bawasan ang budget ng opisina ni Ngiwi, Office of the President, kaya ni Tamba yan. They have the power of the purse. So, may dilema po talaga ang magpinsan. Ang mahirap nito mga kababayan, kapag speaker si Tamba at nag-succeed ang pag-i-impeach kay VP Sara at natanggal si VP Sara, si Tamba ang uupong VP. Ngayon, kung gagawa ni Ngiwi na si Tamba ay ayoko kitang maging vice president, baka mamaya pag naging vice president ka, ipa-tsugi mo ako para presidente ka matik. May mangyayari hindi maganda kay Ngiwi pag naging vice president si Tamba. Pag pinatumba yun ni Tamba, si Tamba, eme na overdose sa kokaina, pwede yun. Right? Ay mukha namang unhealthy na si Ngiwi, dumudugo na yung gums. So, di ba? Kadaling try ni Tamba si Ngiwi.
Walang sasantuhin ang pamilya ay kilalang traidor ang pamilya ni na Tamba. 'Di ba, ang apelyido ni na Tamba ang isa sa mga Tomb Raider sa tatay ni Ngiwi. At hindi naman natutuwa kay Madam I don't know. Pare-pareho naman sila ng mga interest, pare-pareho silang mga kamkamero at kamkamera, baka nagkakasundo sila talaga 'no? Kahit na pamilya lang sa pangalawang babae si Imeldific. Si Imeldific naman ay ano, hindi hindi anak sa unang asawa, si Tamba 'di ba? Si Tamba ay apo sa unang asawa. Hmm. Sa asawa nung Romualdez, right? Apo siya doon sa unang asawa. Si Imeldific anak lang ng itong si Ngiwi Jr., apo ito sa pangalawang asawa. Yung nanay ni Imeldific, pangalawang asawa lang, di parang Kirida. Wala pa naman yatang divorce nung araw, di ba? O, or kung di man Kirida, baka natsugi yung unang asawa, kaya yung nanay ni Imeldific ang napangasawa nung isang Romualdez. O, nung Romualdez na yun. Ngayon, kapag pinili ni Ngiwi si Quezzo at para nga mapigilan na siya'y matraidor ng kanyang pinsan, ay, wag si Romualdez ang ating i-appoint as VP. Halimbawa lang na natanggal nga nila si VP, no? Pag si Quezzo ang pinaupo, sasama pa rin ang loob ni Tamba. So, anong path ang tatahakin ni Ngiwi at ni Butod para hindi manganib ang kanyang buhay? Right? I-appoint si Tamba as Vice President, pero kakaba-kaba ang dibdib niya na baka ipatsugi siya para presidente. Gustong-gusto ni Tamba maging presidente. Or i-appoint si Quezzo as Vice President, tapos pareho talagang parang walang dapat tahaking landas si Ngiwi. Pag inapo niya si Quezzo, i-impeach pa rin siya ni Tamba. Well, I think mga kababayan, ang safest ay huwag gawan ng paraan at pigilan ni Ngiwi na ma-impeach si VP Sara. Dahil ang katotohanan dyan, hindi manganganib ang kanyang buhay at pwesto hanggat nakaupo ang pangalawang pangulo ngayon. Dahil sa oras na ma-impeach si VP Sara, walang matinong daan na tatahakin si Ngiwi. Agree? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.